but before that, intro, pasok! So yun na nga guys, for today's video, gagawa tayo ng panibagong video and this is an educational video because we are assigned to make a vlog about being a 21st century literature learner or 21st century learner, parang ganun. So first of all, I will be comparing yung experiences ko being a learner before and the 21st century learner. So before, yung mga kapanahon ng bata pa ako is, for me, that was so easy and talagang masaya, that, like, walang pressure. Maybe because madali lang din yung mga ginagawa namin and there's a lot of projects, walang ganon. Kasi before, yung learning modalities namin, we're gonna have some tarpaulins, ano pa ba? Cartulinas, ano pa? Anything na sinusulat sa papel tapos nilalagay lang namin sa blackboard or sa pisara. Cause wala pa doon yung mga cellphones, wala pang edits na nalalaman yung mga teachers, wala pang ganun. Kasi yung mga teachers namin before, hawak lang nila is books. No laptops, wala pa din masyadong cellphones. Pero wala pang cellphone masyado yung mga teachers ko before. So, then wala din kaming TV sa classroom. So, walang ganun. Walang view sa TV kasi dapat sa books lang. Tapos, nagbabasa kami lagi. Pero, bata pa din kami nun. Pero, yun kasi yun eh. Then, wala din kami masyadong edits like this. Like, may mga vlogs na ganitong outputs. Kasi, yung ginagawa namin, nagro-roleplay kami inside the classroom. Like, pinapresent namin in front of the class. So, ganun. So, very easy talaga. Like, walang pressure at all. So, as a 21st century learner, sobrang hirap. Kasi, high-tech na ang lahat. So, dapat makisabay kami mga students. Kasi, yung mga teachers namin din, sumasabay na din sa mga uso. Oh my God. So, nakaka-stress talagang ganun. Meron ng ganito na vlog. Yan. Hirap. Pero, okay lang. So, yun na nga. Merong ganito, yung nag-review sa TV. Gumagawa kami ng PowerPoints and everything. Tapos, yung mga WPS, Microsoft Word. Ang dami. Kailangan sumabay kami sa ganun kasi yun na yun ngayon eh. So, dapat makiuso talaga kami kasi kung hindi ka makikasabay, hindi ka productive sa mga nangyayari sa paligid mo, talagang mabibehind ka. So, di naman pwede gayon kasi as a learner, kailangan mong maging productive sa pag-aaral mo so that you'll be successful soon. Kasi pag hindi mo ginalingan, mababa scores mo and hindi ka makagraduate. So, paano yung future mo? So, sobrang hirap maging 21st century learner for me. Kasi ako, I don't like it. Talaga. So, yun guys. Natawa silang lahat sa sinabi ko. So, pero sa totoo lang, I don't like it. Kasi, hindi naman lahat ng students kayang makipagsabayan. Yung iba kong kaklase, walang cellphones, no internet sa bahay. So, talagang mahirap makipagsabayan. Kasi, dapat, kailangan, kung may cellphone ka, dapat may load. Kasi paano ka mag-research, di ba? So, talagang mahirap yung ganun kasi our country is suffering poverty. So, hindi lahat ng tao kayang mag-sustain ng mga ganung pangailangan as a student. Yung iba nag-work, ako, I experienced it. Kailangan kong mag-work kasi kailangan kong i-sustain yung sarili ko kasi para sa pag-aaral ko. And it's very stressing and nakaka-pressure. Kasi ano yung uunahin mo? Yung sarili mo, yung pag-aaral mo, o yung work mo na para sa pag-aaral mo. Hindi naman pwedeng hati-hatiin yung katawan, no, as a student. Kasi as a student, marami din kaming ginagawang projects na kailangan i-pass, may deadlines and everything, ganun. And napakahirap na habulin yung schedules, lalo na pagsabay-sabay. Like for this, ma'am, 3 days yung binigay mo, 3 din yung binigay mong project, tapos pumasok ka pa nung isang araw, paano namin gagawin? Oh my God talaga.
Nakaka-stress, nakaka-pressure as a leader, talagang nakaka-stress. Kasi ako, I am an average student, talagang masasabi ko naman sa sarili ko na kaya kong gawin yun, pero yung time, konti lang yung time. So, mahirap siyang gawin. Lalo na pag yung members mo, hindi nakipag-cooperate sa'yo. So, mahirap yun pag maraming pabuhat sa grupo nyo, tapos ikaw na leader na pe-pressure na. Madaming pabuhat ng students ngayon, tapos paano naman kami yung mga aktibo, mga active sa pagiging estudyante na mga learner ngayon? Kasi mahirap, sabi ko nga kanina, mahirap makipagsabayan sa panahon ngayon, technologies. Kasi ako nga, hindi maganda yung cellphone ko, B. Kailangan ko ng magandang cellphone. Sponsor ka, ma'am. Sponsor ka. Charis. So, yun na nga, guys. Asan na ba ako dun? Asan ako? Charis. So, yun na nga. Napakahirap maging 21st century learners. Kailangan mo maging productive, active sa mga gawain, and then makipagsabayan. Tapos, bawal ka magtamad-tamadan. Yun. Bawal ka magtamad-tamadan. Kinakailangan mo, ako na experience ko, no, hindi na ako kumakain ng breakfast, lunch, and dinner. I'm filming this ngayong lunch. Hindi ako kumakain. Kasi kailangan ko tong tapusin na video na to. So, while filming this video, talagang sabi ko nga, sila kumakain, paano ako? Oh, hindi pwede kasi ginagawa ko to. Because if you will be asking me why hindi ko to ginawa nung past days, kasi ang dami ko din ginagawa. Nag-edit, nag-encode, kasi yung ibang outputs nawawala. Yun. Meron akong saltik sa utak. Nakalimutan ko yung mga bagay-bagay saan ko nalalagay. Yun. So, sobrang hirap at sobrang challenging. Pero, pag nagawa mo naman lahat, yung fulfillment na nararamdaman mo, sobrang talaga, Lord, thank you. War is over talaga yung masasabi mo. So, yun na nga. As a summary, kasi mahaba-haba na to yung video ko. As a summary lang, as a being a 21st century learner, mahirap siya, na challenging, na nakaka-pressure. Nakaka-pressure, nakaka-stress, lagi kaming puyat. Pero at the end, pag nagawa mo naman lahat ng kailangan mong gawin, talagang nakaka-fulfill. Fulfillment, ganun. Sa buhay mo, sa puso mo, sa utak mo. Kasi sabog na talaga. Yun. So, kasi, sometimes, nagka-cramming talaga kami. Hindi sometimes, palagi yun. Palagi yun. Char, joke lang. Sometimes, nagka-cramming talaga kami mga students, mga 21st century learner, kasi, kung kailan pa yung katapusan, malapit na yung exam, doon pa binibigay yung mga sakit sa ulo. Sakit sa ulo na mga gawain. Kasi yung iba, hindi naman talaga binibigay yung mga activities namin on time. Tapos, nakaka-pressure yung mga schedule. Yung schedule talaga, yung time. No, napakahirap habulin ng time. Kasi sabi nga nila, tumatakbo ng mabilis yung oras. Paano namin habulin? Hindi naman pwede namin hatiin yung katawan namin sa isa dito. Yung ulo namin for project dito sa anong subject. Yung dito namin for project sa doon subject. Hindi pwede kasi talaga naman gagamitin namin yung buong katawan namin for one project. Sabay-sabay kasi yun. Tapos sometimes, or talaga na napaparate pare-pareho yung dapat gawin. Hindi naman namin magagawa yun kasi paano namin gagawin yun kung sa isang subject, sa pangalawang subject, pangatlong subject is kami yung leader. Ako as a leader, talagang yun yung pressure eh. Pag leader ka, kailangan mo gawin yung best mo. Kasi pag hindi mo ginawa yung best mo, walang gagawin yung members mo. Walang gagawin yung members mo. And ako as a leader, hindi ako maasa. Char, noon lang yun. Hindi talaga ako maasa sa members ko kasi sila, umaasa sila sa akin as a leader. So, dapat ginagawa ko yung best ko. Ganun talaga eh. Pag average yung utak mo, talaga naman. So, napakahirap pag ganun, pag leader ka. Tapos,
syempre, hindi naman lahat ng students is yung school lang yung problem. Yung pagiging estudyante lang yung problem. Ako, as an individual, as tao, marami akong problema sa buhay na hindi ko pwedeng i-share sa vlog ko. Hindi yan pwede, B. Pero, may problem ako sa family. Siyempre, nagkakaroon din tayo ng anxiety. Ako, aminado, may anxiety ako. Pero ngayon, yung depression ko, hindi na masyado kasi I have my man of my life, Charis. Kailangan mo rin, yung pinaka-kailangan mo as a 21st century learner is si God. Si God kasi yung mga, para sa akin no, as a personal experience, hindi naman talaga ako ganun ka-strong na soldier niya. Kaya, sinasabi ko sa kanya minsan, yung kinakausap ko siya about my problem sa school. Lalo na sa school kasi nakaka-pressure talaga yung pag-aaral. Pero it's okay for the dreams, for the future, for the plans ahead. Kailangan ko tong gawin. Yung works ko, yung school works ko. Kasi para to sa future ko eh. Pag di ko to ginawa, wala. Wala talaga. So, siya yung nasusumbungan ko talaga. Siya yung sinasabihan ko lahat ng problems ko. Like, siya, dun ako humuhugot ng lakas. Kasi minsan, hindi naman talaga yung friends mo. Kasi yung friends mo, pag sinabihan mo na may ganito kang problems, sila din kasi mayroong problems eh. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun na dumadagdag ako ng problems sa iba. Kaya sinasarili ko. Siya lang yung kausap ko. Siya. Akala nyo lang yun, maldita ako, oo. Pero umiiyak ako gabi-gabi dahil lang sa schoolworks na yan. Yun yung reality talaga. Kahit ganun kaka-strong sa harap ng iba, pagdating sa pag-aaral talagang natitiklop din ako minsan. Kasi yung utak ko, di naman talaga ako matalino. Hindi ako matalino katulad ng iniisip nyo. I am just being active sa school. To be honest, hindi ako nag-aaral. Hindi ako nag-aaral, hindi ako nagsastudy sa school. Hindi ko yan ginawa kasi sumasakit yung ulo ko at nagkakalagnat ako. Every time ino-open ko yung books ko, yung notes ko, kaya nagno-notes ako pero hindi ko yun ginagamit, hindi ko yun binabasa. Kasi for me, di naman yung gagamitin for work eh. Kailangan lang yun sa exam. Kaya hindi din ako nag-aaral pag may exam. Sa Lunes at sa Martes na yung exam natin, pero to be honest, hindi ako mag-aral at hindi ko talaga gagawin na mag-aaral ako. Never ko yan ginawa sa buhay ko. Gumagana lang naman yung utak ko pag exam na like, yun na nga, gumagana siya. Ay, nakakasira ng utak. So, yun na nga guys, sa 21st century learner, her, Kyla Faith Sarahana ng Bayan, your vlogger of the day. So, yun na nga yung mga experiences ko. So, yun guys, summarization na tayo. Mahaba-haba na yung video ko. So, yun na nga. As a 21st century learner, masasabi kong kailangan mo maging active. Kailangan mong maging handa sa lahat ng pagbabago sa paligid mo. Kasi anytime, pwede magbago lahat. No? Pati na, maapektuhan kasi yung pagiging student. Kaya mo maging, teka lang, kalimutan ko speech ko. Kailangan mo magkaroon ng malawak na kaalaman sa paligid, sa mga ganap-ganap, and then kailangan mo yung mindset mo mag-grow talaga. Like, hindi dapat na yung mindset mo dyan lang. Kailangan mag-grow as a learner. Kasi lahat, sabi ko nga kanina, lahat nagbabago at anytime pwede magbago. At tapos, kailangan mo din magkaroon ng critical thinking, ganon, as a student. Kailangan naman talaga natin yon, yung ganon. Tapos, kailangan din natin magkaroon ng magandang pakikitungo sa kapwa. So, yun na nga yung mga experiences ko, thoughts and ideas, and tungkol sa mga past, and the personal experience talaga yun as a 21st century learner. So, sana may nakunan kayong aral sa video na to, and na-relate niyo din yung video ko kasi alam ko, kayo din. Ganito din kayo. So, bye guys! That's all for today's video!